kita ko sa inyo. Kasi hinahanap niyo ito. Nung si Ridin ay nasa inyong kamay, hinahanap niyo yung batong ito. So ito yung bato ay hinahanap niyo. Masakit. Huwag na kayo mangdamay ng iba. Kung gusto niyo makita itong bato, nasa akin po yung bato. Ito. Siguro kilalang kilala yung batong ito kasi hinahanap niyo ito eh. Dahil sa batong ito, nawala na magulang yung bata. So, wala kanyang ina. Ang kanyang ama po ay pinatay ninyo dahil sa batong ito. Nasa akin na po yung bato. Kaya, gawin yung, alam ko, gawin yung lahat para makuha mo ito. Pero, gawin ko rin ang lahat. Hindi nyo ito mababawi. Magkakamatayan tayo dito. Dahil ang batong ito, ay marami na pong buhay ang nagsakripisyo. Marami na pong taong naghirap dahil sa batong ito. Lalong-lalo na kay Ridin. Dahil sa batong ito, yung bata, ulila. Hindi ko alam. So yun mga kaidolo, magandang hapon sa lahat. So, tayo po nagpapasalamat, no? So, sa wakas, nakauwi na po tayo dito sa bahay. So, tayo po nagpapasalamat, no? Na sa bahaba po ng panahon na naglakbay tayo sa bundok para lang makababa tayo dito. At ito kasama na natin si Ridin. So, katatapos lang po ng paggamot ni Ridin mga kaidolo kasi may kakilala po tayong manggagamot mga kaidolo na isa pong nurse, no? So siya po yung tinawagan natin, humingi tayo ng tulong. So hindi lang siya nagpa-video mga kaidolo kasi para po sa kanyang seguridad mga kaidolo. So pinatingin po natin itong sugat po ni Ridin at saka yung sugat po natin mga kaidolo. So nilagyan po ng benda at na-indisikan na po tayo mga kaidolo ng anti-tetanus mga kaidolo at saka si Ridin. So tapos na po. So ito si Ridin nandyan natutulog pa. So hanggang sa ngayon tinatakpan pa rin natin kanyang mukha mga kaidolo para po sa kanya po seguridad. So ako po ay nagpapasalamat po sa lahat po ng mga solid supporters natin dyan, sa mga viewers natin, lalong-lalo na sa makasamahan natin mga hunters, no, na walang tigil gumawa ng paraan para tayo po matulungan mga kaidol, no. So tayo po ay nagpapasalamat sa kanina. May kirot yung sugat natin, kunti lang. So napakalungkot po isipin, no, na grabe pong dinanas po natin sa bundok mga kaidol, no. So lalo nang itong si Ridin dahil po sa kanyang murang edad ay nilakasan po ang kanyang loob para po sa ating kaligtasan mga kaidol. So nakita niyo siguro ang buong kwento sa buong pangyayari mga kaidol, no. So, ito si Ridin. Ayan mga kaidol, no. Ayan si Ridin. So mga kaidol, tutulog siya mga kaidol. So ay nagpapasalamat, no, na yung sugat na sa kanyang paa, taplis lang po mga kaidol, hindi masyadong malalim. Kaya ang sabi po ng kaibigan po nating nurse mga kaidol, na kunting pahinga lang at saka may mga antibiotic naman siyang iniinom mga kaidol. So nakabili po tayo ng antibiotic mga kaidol para sa kanyang sugat. So, mga ilang araw lang daw maghihilom na itong sugat niya mga kaidol. So tungkol po sa ating sugat, huwag po kayo mag-alala dahil okay na po tayo mga kaidol. Medyo kumikirot lang ng konti pero hindi tayo masyadong napuruhan kasi medyo daples lang din po, no. Hindi masyadong malalim yung sugat po natin. So yan ang kalagayan ni Ridin mga kaidol. So nakatakip pa rin ang kanyang mukha mga kaidol, no, kasi parang bawal po sa
YouTube pag in-upload natin, pag makita tong mukha ng mga kaidol. Kaya tinatakpan natin kasi may mataas pa siyang lagnat mga kaidol, para din po sa kanyang seguridad mga kaidol. Kasi alam po natin, batang ito ang buong kwento po ng buhay ng batang ito mga kaidol. Sa nakaalala po sa kanyang buhay mga kaidol, ito po ay si Riden. Na-rescue natin to dati mga kaidol, doon sa tundok na nakagapo sa puno ng kahoy. At hindi pa sakit dito mga kaidol kasi sinabi sa kanya sa atin yung lahat, yung buong kwento ng kanyang buhay mga kaidol. Yung mama niya mga kaidol ay pinatay mismo sa kanyang harapan ng mga bandido mga kaidol. At saka yung papa niya ay dating commander. So nakita natin, tinulungan natin na ma-rescue kanyang papa, pero sa kasuyang palad nakita natin na nabutan natin wala ng buhay itong papa na rin, kaya naging ulila na siya mga kaidol. Sinabi ko sa kanya kung may mga kapatid ba siya. So sabi niya wala daw siyang kapatid, mag-isa na po siyang anak ng kanyang magulang mga kaidol. So ginupot natin itong batang ito. Mga ilang buwan siguro hindi natin ito nakita sa ating mga video kasi po sa kanya pong seguridad. Pero sa isang hindi natin inasang pangyayari, yung nabaril po tayo doon tayo sa abandonan ng Silingan, biglang sumulpot itong bata. Sabi niya nakita daw niya sa video na may tama tayo ng baril, kaya at saka nagkataon po na yung pinag-istihan po natin na location mga kaidol ay kabisado niya. So nakita natin sa video na siya mismo yung nakita sa atin. So naglakbay kami ng mga ilang araw. So hindi inaasahan na parang hihina na tayo noon. Nagpaiwan tayo sa bundok at pinababa natin siya. Siya yung mismo yung bumaba para makumuha ng gamot at saka yung pagkain, pero natambangan siya mga kaidol. Naambo siya. Tamaan yung bala sa kanyang paa. At napakabait po talaga ng pagkakataon kasi habang nabaril siya, naglalakad siya may sugat. Bigla ding sumulpot si Abel mga kaidol. So yung si Abel na nakita niyo naman siguro sa mga story po ng video kong ina-upload, na itong si Abel yung bandidong tumutulong talaga sa atin nung tayo ay nabihag po sa mga tauhan ni Commander Kilaw at saka ni Bagnot mga kaidol. So hindi natin naisahan na itong si Abel naman ang tumutulong sa atin, tumutulong sa kanya. So dumating yung time mga kaidol nga nagsama silang dalawa, si Abel at saka si Riden, habang tayo ay nagbihag. So hindi natin naisahan na grabe sacrifice talaga yung nangyayari, kasi nagsakripisyo si Abel. Hanggang ngayon si Abel ay hindi pa natin alam kung ano yung nangyari sa kanya mga kaidol, kasi ang kwento na baril sa yung dati may tama siya. So iniwan natin sa bundok silang dalawa ni Badan para bumaba tayo para buha ng gamot, pero misencounter po nga nagkabarilan kami ni Rex, kaya yun ang nagsimula yung mga pangyayari na hindi talaga natin iasahan, na marami na nag-sacrifice mga kaidol, pati itong bata nag-sacrifice yun na talaga. So sa kwento po ni Riden, nagbihag itong si Riden, hindi naman tumitigil si Abel para ma-rescue itong bata, kaya nakahanap ng simpo itong si Abel. Pinatakbo niya ito si Riden, pinatakbo niya, tapos si Abel yung nagpapahabol. Kaya ito nangyari ngayon na hindi natin inasahan na nakita tayo ni Riden sa tabing sapa na sa may gubat. Ito tataka kung bakit siya makainom. So nalaman natin ang buong kwento, nagpintuhan kami off-cam. So doon natin nalaman lahat na hindi talaga, grabe talaga sakripisyo ang nangyayari mga kaidol. So
sa time na kami pong rin ang nagsama ulit. So umanap tayo ng paraan. So nakita natin kahapon, muntik na tayo kasi nakikita tayo ng tulong sa kita nating bahay. So bigla tayo pinaputukan. So, nag-iba tayo ng direksyon. So kita tayo ng ibang daan. So ito, tayo nagpapasalamat na nakauwi na tayo mga kaidol. Napagamot natin si Reden. So yan, natutulog si Reden mga kaidol. Ayan. So para sa atin mga kaidol na grabe talaga yung nadaanan ni Reden mga kaidol. Kasi dapat sana sa ganitong edad niya ay namumuhay sana siya ng normal na kagaya ng ibang mga kabataan dyan na kasing edad niya na naglalaro, hindi sa bundok, naghihirap mga kaidol. So malaking utang na loob natin ito sa batang ito mga kaidol, kasi nakita natin kung ano yung sakripisyo sa ginawa ng bata para po sa ating kaligtasan mga kaidol. Naghanap siya ng paraan sa mura niyang edad. So talagang nagsikap siya mga kaidol. Talagang hindi natin inaasahan na bumabawi siya sa atin mga kaidol. So mga kaidol, ito sasabihin ko sa inyo base po sa kwento po ni Reden. Kanina habang binibihisa natin siya, pinapakain natin siya, may isang bagay siyang nabanggit tungkol po sa last po na yung nakuha siya ng mga bandido mga kaidol. Nagsama sila ni Abel, tapos andun siya sa kamay ng mga bandido mga kaidol. Nagit isang gabi. Ang pinagtataka niya mga kaidol kasi hinahanap sa kanya yung asul na bato mga kaidol. So yun ang dapat nating alamin mga kaidol, at dapat natin tuklasin kung ano talaga ang ibig sabihin, kung ano talaga kahalaga, kung ano talaga yung buong kwento sa batong yan mga kaidol. Kasi walang ibang binabanggit yung mga taong mahawak sa kanya, yung batong asul talaga mga kaidol. So alam po natin na sa bidyong ito hindi talaga natin maitanggi, hindi natin maiwasan makita ito ng mga bandido mga kaidol, kasi alam po natin na kumpleto sila sa gamit. Na-monitor tayo, so kailangan natin i-upload ito. Ano talaga yung habol nila sa asul ng bato mga kaidol. Kasi dahil sa batong yan, ganito ang nangyayari sa buhay ni Reden mga kaidol. Dahil sa batong yan, nawala yung mama niya, nawala yung papa niya, nagpakahirap si Abel, nagpakahirap si Reden. Lahat po ng paghirap dinanas niya dahil po sa batong yan mga kaidol. Siguro mga bandido dyan, so kung nakikita niyo yung video ito, ako po nanawagan sa inyo maaari sana huwag na kayo magdamay ng iba. Tapat ko sa inyo, ang batong hinahanap ninyo ay nasa akin po. Pero isa lang po ang sabihin ko sa inyo, kahit anong mangyari, gawin kong lahat
protektahan ko yung bato at ito yung bata, hindi talaga niyo makukuha itong bato. Lalabanan ko kayo ng sabayan. Tanan. Wag na kayo magdamay ng ibang mga tao dyan para makuha niyo yung bato. Nasa akin na po yung bato. Wala na kayong hanapin pang ibang tao kundi ako, kasi ako yung hawak sa batong yan. Kung gusto kayo ng katibayan na nasa akin yung bato, pwede ko pakita sa inyo. Nasa akin yung bato. Hindi ko natakot sa inyo na makita yung video ito kasi hindi nyo alam kung saan location ito kasi nasa loob ako ng bahay. So ipakita ko sa inyo kasi hinahanap nyo ito. Nung si Redin ay nasa inyong kamay, hinahanap niyo yung batong ito. So ito yung bato ay hinahanap ninyo. Nasabi po. Huwag na kayo magdamay ng iba. Kung gusto niyo makita itong bato, nasa akin po yung bato. Ito. Siguro kilala niyo yung batong ito kasi hinahanap niyo ito eh. Dahil sa batong ito, nawala na magulang yung bata. So, wala kanyang ina. Ang kanyang ama po ay pinatay ninyo dahil sa batong ito. Nasa akin na po yung bato. Kaya gawin yung, alam ko gawin yung lahat para makuha mo ito, pero gawin ko rin ang lahat. Hindi nyo ito mababawi. Magkakamatayan tayo dito. Dahil ang batong ito ay marami na pong buhay ang nagsakripisyo. Marami na pong taong naghirap dahil sa batong ito. Lalong-lalo na kay Redin. Dahil sa batong ito, yung bata naulila. Hindi ko alam yung bato kung may kapangyarihan pa ito o wala. Dahil hindi ko pa ito nagagamit. Ayan o, ito yung bato na hinahanap ninyo. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Ito yung bato na hinahanap ninyo. Ayan. Ayan. Kaya nilakasan kong loob ko na ipakita sa inyo. Ito yung bato. Yan, tingnan nyo yung bata. Kung nakikita nyo mga bandido kayo, nakita nyo yung bata. Wala nang magulang yan. Dahil sa batong ito. Kailangan ba kayo na pumatay ng tao para makuha lang ang batong ito? Kaya siguro pinoprotektahan to sa papa ni Redin kasi mahalaga to para sa inyo. Siguro batong ito gagamitin nyo ito para sa sariling interes ninyo. Ito yung bato. Inuulit ko po sa inyo, kung gusto niyo ito makuha, huwag na kayo magdamay ng ibang tao. Pinapakita ko na sa inyo. Sinadya ko pinakita sa inyo para wala na kayong ibang pupuntiryahin pa na tao. Wala nang madadamay pa ang iba. Sa akin po, nasa akin po yung bato. 100% nasa akin po. Kasi kung kumpisado yung batong ito. Ito. Nandito sa maliit na box, siguro familiar sa inyo itong batong ito kasi ito. Nasa akin yung bato, kaya kung gusto niyo kunin, ako yung harapin ninyo. Huwag na kayo magramay ng ibang tao. Kasi napapago na tayo dito, marami na pong napapahamak. Na napasakit pa. Isa sa mga biktima, no? Ninyo. Itong batang walang kamalay-malay. Ito yung bato. So yan mga kaidolo. So pasensya na po kung
naging may nasabi tayong hindi maganda sa mga bandido mga kaidol, kasi hindi po talaga natin may iwasan na nadala po tayo sa naramdaman, kasi talagang tayo po inaawa sa bata mga kaidol. Huwag na po kayo mag-alala kay Reden. So, ako po yung humingi sa inyo ng pasensya na nakapag-video ako dito, pero tinitiyak ko po sa inyo na hindi po tayo mag-video sa labas para hindi po tayo ma-trace po ng mga kalaban mga kaidol. So, naghahanap po ako ng ibang malipatan dito sa bata para pagbalik ko po sa bundok, kasi may mission pa tayo na may gusto pa tayong tulungan. Hindi dapat natin patagalin mga kaidol. Ito si Abel mga kaidol, so malaking utang natin loob kay Abel, kaya gagawin natin lahat. Mapawi na natin si Abel. Kung hindi pa natin alam sa oras na ito mga kaidol, hindi pa natin alam kung ano yung mangyayari kay Abel. Kasi sa kwento po ni Reden, nagpapahabol po si Abel para makalayo po si Reden. Para yung atensyon po ng mga kalaban andun kang Abel para maghanap ng pagkakataon nitong bata na makapalayo at pagkatakas. So, nagtagumpay yung plano nila mga kaidol, plano ni Abel. Kasi sa plano ni Abel, nakita kami ni Reden. So, malaking utang loob natin kay Reden, kaya lalong madaling panahon kailangan tayo bumalik sa bundok para tayo naman ang tutulong kay Abel mga kaidol. Makita natin si Reden mga kaidol. Sa wakas, nakatulong na po siya ng maayos, hindi po sa katulad ng mga tinutulugan namin sa gubat na napakahirap talaga, kasi ginaw, gutom at pagod yung maraming lamok. So grabe talaga yung tinanas natin mga kaidol, pero napakabait talaga ng panahon na hindi naubos yung lakas natin, hindi tayo bumitaw sa anumang mga pagsubok mga kaidol. So, sa paghirap po natin, so ito nagawin na ito tayo dito. Ayun, nagpapasalamat talaga. So, ayan si Reden siguro. Maya pagising niya. Tatanungin naman natin siya kung saang banda. Sila ni Abel, nagkahiwalay mga kaidol. So, ayan. Talagang tulog na tulog po si Reden mga kaidol. Mahimbing yung tulog ni Reden. So tayo nagpapasalamat mo.